Alright mga kabayan, meron tayong panonoorin. Grabe itong rally na nangyari sa Manila. Barikada ng mga pulis, persahang pinabagsak ng mga realista. Grabe na itong nangyayari. So ayan guys, panoorin natin ito kung paano nila tinanggal yung mga barikada na nakaharang. So ayan. So ayun mga kabayan, pinabagsak talaga yung mga barikada. Grabe na to. Grabe guys, so talagang pinabagsak talaga yung mga barikada. Tapos sabay sigaw ng mga kaibahan. Ayan mga bitsubato pa itong mga ano. Grabe mga kabayan, ang ating mga kapulis, talagang depensa lang talaga sila. Wala talagang sakita na nangyayari. Basta, protektahan nila yung mga nandiyan sa barikada. Okay lang sila. Okay, Yan lang kayo. Mga kasama, ibalik ang barinada. Huwag hayaang tanggalin ang ayan guys, meron tayong isang naririnig na huwag daw tanggalin yung barikada, huwag daw manggulo. So, meron isang parang sa kapayapaan lang. mga ralista na gustong manggulo. Mga kasama, ibalik ang barrier. Huwag hayaang kunin ang mga ralista na gustong manggulo. Mga kasama, wala ang barrier. Huwag hayaang kunin. Bantayan yung mga nakatakip ang mukha. Bantayan yung nakatakip ang mukha. Mananakit yan. Bantayan ang mga nakatakip ang mukha. Mananakit yan ng kapulisan. Bantayan ang nakatakip ang mukha. Mananakit yan ng kapulisan. Huwag hayaang tanggalin ng mga ralista ang barikada. Mga ralista, huwag itanggalin ang barikada. Mga ralista, huwag tanggalin ang barikada. Mga kasama, bantayan ang nakatakip ang mukha. Mananakit yan ng kapulisan. Mga kasama, bantayan ang nakatakip ang mukha. Mananakit yan ng kapulisan. Stop paying those greedy telecom giants outrageous monthly bills. The era of being ripped off by monopolies officially ends. May nakatakip ang mukha, mananakit yan, bantayan ng kamera. Bantayan ng kamera, mananakit yan pag nakatakip ang mukha. Huwag hayaan tanggalin ang barikada ng mga ralista. Huwag hayaan tanggalin ang barikada ng mga ralista. Bantayan ang mga nakatakip ang mukha, mananakit yan ang kapulisan. Bantayan ang nakatakip ang mukha. Mananakit yan ang kapulisan. Mga pulis ang pasista! Diyan na lang kayo! Diyan na lang kayo! Huwag na kayo magulong, mga ralista! Tulong kayo!
A few moments later. Yan. Ay Marcos Jr. bilang tuta ng imperial at pasado niya sa imperialista Estados Unidos ang siyang numero unong kaaway ng lahat ng tumitindig para Lang ibalik natin. Ayun, medyo mahilig na. Ayun, medyo naging maayos na ang rally. US troops! Mapagpalayang umaga mga kasama! Ngayon po ay araw ng kalayaan kung saan inirehistro natin sa ating estado na hindi malaya ang bansang Pilipinas at hindi natin makakamit ang tunay na kalayaan hanggat pinahihintulutan ng ating gobyerno ang pagkontrol ng imperialistang US sa atin. Ngayong araw ng kalayaan, ituon natin ang ating galing kay Marcos Jr. bilang tuta ng US at pasado niya sa imperialista Estados Unidos ang siyang numero unong kaaway ng lahat ng tumitindig para sa kalayaan, para sa kasarinlan. Kumakailan lamang narito ang pagsika na nagbabalak magtayo ng isang weapons hub sa loob ng tinatawag ng US na Luzon Economic Corridor at isa itong dagdag na pagbibigay ng ating estado ng ating mga lupain at likas yaman para sa dayuhang interes. Lang, no, para walang Para po panalimin kung ano pa ba ang kinakaharap ng Pilipinas ngayon. Kung bakit pa natin sinasabing hindi malaya ang Pilipinas. Tinatawagan po natin ang Secretary General ng bagong alyansang mga bayan, si Mong Palatino. Imperialismo! Imperialismo! Isang mapagpalayang meron silang pagbati, mga kasama, mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga kabataan at mga kasama na nagtanggal ng barbed wire. Ayun, kanina doon sa side na yan, no? Yung kanina yung inaanuhan, yung gustong tanggalin ng mga kabataan kanina. Sa harap para tayo ay makapag-usad ng ating programa ngayong tanghali. Tatlo po ang ating tanong para sa pamahalaang ito. Una, bakit ang gobyerno ni Marcos Jr. ang pinagtatanggol ay mga war criminals at ang imperialismong US? Bakit pinapayagan sa ating bayan ang pagdami ng mga base militar ng US at maglagay ng missile system sa iba't ibang bahagi ng ating bayan? Bakit sa araw ng kalayaan ang ipanghaharang sa taong bayan ay barbed wire? Bagong-bago pa ang barbed wire. Samantalang kulang ang pondo ng pamahalaan, matindi ang korupsyon, may pera pa ang pamahalaan para bumili ng barbed wire at harangan ang taong bayan na magsalita at magprotesta laban sa patuloy na dayuhang interbensyon sa. So ayan guys, medyo naging maganda na yung daloy ng parati. Medyo naging peaceful. Ayun, grabe talaga yung tulakan, yung bumper talagang pinilit talagang tanggalin ng mga nagrarally. Imagine mo. Buti na lang talagang high ordinance yung at mga kapulisan talagang talaga sila. Hindi nila hinayaan na may masaktan o ating bayan. Ngayong araw ng kalayaan, di umano, ginigiit ng bayan na ang meron sa ating bansa isang huwad na kalayaan. Walang tunay na kalayaan hanggat ang mga dayuhang puwersa ay malayang maglagay ng kanilang base militar sa ating bayan, kalatkarin ang ating bayan sa kanilang gerang agresyon, gamitin ang ating mga komunidad para sa kanilang training at staging ground para sa kanilang acts of aggression. Walang tunay na kalayaan kung ang pamahalaan natin ay sunod-sunuran sa dikta ng dayuhan. Lalo Alright mga kabayan, don't forget to subscribe our YouTube channel. Like and subscribe our YouTube channel. Thank you so much. God bless.